Gusto nyo ba ng buhay na tulad ng buhay na meron ako ngayon? Sa nakikita nyo sa akin na lifestyle ko, gusto nyo ba yung buhay na ganito? Kasi kung gusto nyo, ituturo ko sa inyo kung papaano. Hindi madaling ma-realize yung ganitong ideya. Pero once maintindihan mo siya, lahat kayang maabot ito. It's a matter na lang na ma-realize mo siya o hindi. Hindi rin siya talaga pinaiintindi. Natatandaan nyo ba before, ako ang nagpaintindi sa inyo ng kahalagahan ng negosyo at nagpa-realize sa inyo na kayang-kaya nyo din palang magnegosyo. Ngayon ang pinapa-realize ko, hindi na lang negosyo kasi lahat basic na ngayon. Hindi na nga sagrado ang impormasyon sa pagnenegosyo. Hindi na eh. Open book na ang business ngayon. Pero nung nagsimula akong mag-share sa business, talagang lahat bago. Talagang nilapag ko lahat. Ngayon, ang nilalapag ko ngayon is yung kakaibang klase ng negosyo na akala nyo din, tulad ng business, akala nyo hindi pwede sa akin yan. Malabong magawa ko yan. Parang sa negosyo before, akala nyo dapat may puhunang malaki. Kailangan magaling kayo, kailangan matalino, kailangan may business plan, lahat yun binasag ko. Ngayon may babasagin din ako sa utak nyo. Kasi lahat kaya yung ganitong buhay na meron ako. Yung buhay na, hindi ko pinagyayabang sa inyo na marami akong pera, o ang dami kong sports car, o ang lalaki ng bahay ko. Basic yun mga kasosyo. Ang daling magkaroon ng mga yun. Yung buhay na sinasabi ko sa inyo na kung gusto nyo ng buhay na ganito, yung buhay na kaya mong i-execute lahat ng trip mong gawin. Yung buhay na kaya mong puntahan lahat ng gusto mong puntahan anytime, any day. Yung buhay na kaya mong gawin yung buhay na gusto mong buhay. Hindi yung buhay na hindi ka magtatrabaho kasi malungkot yung buhay na yon. Yung buhay na kaya mong pagtrabahuan kung ano yung gusto mong pagtrabahuan. Gusto nyo ba yung buhay na ganon? Kasi yun ang buhay ko na ngayon. Hindi ako nakahilata. Hindi ako sa hindi na nagtatrabaho o nagnenegosyo. Pero ang buhay ko ngayon, kung anong gusto kong gawin, gagawin ko na kagad. Wala na akong pake kung kumita yan o hindi. Hindi na ako sa usapang profitable ba yan o hindi. Nakikita nyo naman siguro sa mga post ko yan sa Facebook. Ang negosyo kasi is everything about profit. You will do everything para may matira. Yung buhay ko ngayon, wala na akong pake sa profit. Kasi ang goal ko is masolve yung problema. At bilang entrepreneur, kung isa kang nakikinig sa akin mula noon pa, may dugo ka nito. Dugong gustong makasolve ng problema. Wala kang pake kung may pera ka o wala. Kasi kaya mong i-execute. Wala kang pake kung magtagumpay o hindi. Wala kang pake. Ang pake mo, magawa ang gusto mong gawin. Yon ang buhay na meron ako. At kung gusto mong magkaroon ng ganyang buhay, pakinggan mo hanggang katapusan nitong webinar na to mga kasosyo. Kilalang-kilala nyo naman ako. Wala ka naman dito kung hindi nyo ako kilala. Kasosyong Arvin Orrubia. Kung anong relasyon natin, yun na yun. Mula nung nagsimula ako, wala akong binago sa buhay ko, wala akong binago sa pakita sa inyo, eto pa rin tayo. Eto pa rin ako. Gusto ko ibahagi sa inyo mga kasosyo, yung isang kwento ng buhay ko na masasabi ko looking back, napakalaking senaryo, napakalaking turn of events dahil sa nangyari yun sa buhay ko. Kung hindi yun naganap, hindi tayo ganito mag-usap ngayon. Kung hindi yun naganap sa buhay ko, hindi tayo ganito kadikit o ganito nagkakaunawaan. Kung hindi yun naganap, hindi ko rin magagawa yung mga nagagawa ko ngayon sa buhay ko. O hindi ako ganun kasaya ngayon. At nagpapasalamat ako sa Diyos na nangyari yun sa akin. Hindi ko plinano, hindi ko sinadya, nangyari na lang. Walang nagpaunawa sa akin, walang nagdikdik na gawin mo yan. For anong reason, nangyari sa akin eh. May isang araw na meron akong laging mesa sa negosyo ko. Alam niyo naman ang kwento ko na 3 negosyo nilugi ko ng 10 taon bago ako tumama ng isa. Nung tumama na yung ika-4 kong negosyo, na-figure out ko na yung cash flow doon at saka yung system. Lagi akong may table for any business. Sa kahit anong negosyong hawak ko, sa negosyo na yon may mesa ako doon. It doesn't matter kung magandang mesa o malaki. Kadalasang mesa ko maliit lang. Sa lahat ng negosyong hawak ko, meron akong mesang maliit, akin lang yon. Ang tawag doon, for Arvin only. Walang pwedeng gumamit ng mesang yon, akin lang yon. Nando doon ang buong CEO system ko. Yan yung setup ko na, eto nakikita nyo sa likod, parte yan. Meron akong sariling CEO system. Yun ang pinaka-administration ko. 3 negosyong nilugi ko bago ko maperpekto yung system ko na yon. May isang hapon, nandun ako sa business namin na yun, yung ika-4 kong matagumpay na negosyo. Nakaupo ako doon, nag-aayos ako ng payroll, nagtitingin ako ng kita namin, ng mga numero, malungkot ako. Ika-4 kong negosyo yun Nung alam ko nang gumagana, yung business ko na yun, may negosyo, may product na maganda, may profit, tapos may system na ako.
Meron na akong sistema na hindi na ako nagtatrabaho, pumupunta na lang ako doon para mag-report sila sa akin. Meron akong system ng sarili. Kumikita. Ang lungkot ko, yun ang na-realize ko nung hapon na yun. Kung hindi ako nalugi ng 3 negosyo, yung lungkot na yun, alam nyo kung anong gagawin ko? Anong gagawin ko doon? Malungkot ako successful na yung business, umaandar. Anong gagawin pag ganun? Kayo mga kasosyo, anong ginagawa nyo? Magdadagdag ng bagong negosyo. Kasi ang lungkot mo na Yun ang problema nating mga entrepreneur. Pag umaandar na yung business, everything smooth, doon ka pa lalo malungkot. Doon ka pa lalo sad. Ang gagawin mo, magsisimula ka ulit ng bagong business na malayo dun sa business mong gumagana. Alam ko na we need to focus. Alam ko na na hindi ako pwede magdagdag ng bagong negosyo. Madidistract ako. Kaso ang lungkot ko. Matutunaw yung soul ko, yung spirit ko ang tagal ko na sa negosyo. Alam ko yun Burnout to Kawalan ng excitement to Kaso yung naisip na solusyon ko, na kadalasang ginagawa ko noon, kaya ako nagkakandalugi-lugi din, mag-i-start ng bago o madede-focus ka. Hindi na pwede mangyari yon. Ang tagal ko nang nagne-negosyo noon, 10 years na. Hindi na ako pwedeng magkamali ulit. Nung taon na yon, na-realize ko na, ano kaya yung susunod kong gagawin? Ang boring na Umaandar na, tumigil na rin akong uminom ng alak, tumigil na rin akong mambabae, tumigil na rin ako sa mga bisyo ko, kasi yun din yung taon na pinanganak na yung anak kong panganay. Anong gagawin ko sa buhay ko? Ang boring na. Matagal na nasa isip ko na gusto kong mag-upload ng video. Matagal na nasa isip ko na ito yung gusto kong next na gawin. Kaso hindi ko magawa. Bakit? Gaya ng karamihan, nakakatakot mag-upload, di ba? Nakakahiya. Hindi ka naman komedyante, hindi ka naman entertainer, hindi ka naman pogi sa camera. Ano ilalatag mo? Kung expertise naman, hindi naman ako expert, hindi naman ako super successful, lalo na noon. Wala kang mapagmamalaki. Hindi naman ako bumibili ng pangyabang na sports car. Anong ilalatag ko kung gusto kong mag-upload? Matagal na nasa isip ko na ito yung hinihintay kong outlet ko ng creativity, outlet ko ng boredom. Kailangan kasi may maputukan yung pagka-boring mo Kasi pag walang naputukan yun, nakafocus ka nga sa business mo, kaso maboburnout ka naman sa business mo. Ang ending, tatamarin ka ring galingan pa sa business mo. Kasi burnout ka naboboard ka Personally, kailangan ko ng outlet. Alam ko yun. Pwede kong putukan netong pagiging creative ng utak ko. Lahat tayo creative, sure ako dyan. Basta nandito ka sa Kasosyong Malupit Group, lahat tayo malikot ang utak. Anong solusyon sa problema ko na yun nung panahon na yun? Boring na ako, okay naman ang negosyo, kumikita, bawal magdagdag ng bagong business. Bawal. Kailangan manatiling nakapokus. Nung sinilang yung anak ko sa ospital, doon nabasag. Sa moment na yon, nung pinanganak yung anak ko, doon nabasag lahat ng natitira kong takot sa katawan. Nung pinanganak yung anak ko, sabi ko sa sarili ko, ano pang dapat kong ikatakot? Kailangan gawin ko na lahat ng gusto kong gawin para sa anak ko. Kung meron ako ikaduduwag na gawin, sayang yung tsansa para sa anak ko. Kung madidistract ako, magdadagdag ng bagong negosyo, alam kong mali. Number 1 rule ko yan nun bago ako maging successful na sa business yung focus. Pag nilabag ko yun, malulugi na naman yung negosyo ko sigurado, kawawaan ako. Ang tanging natitira na lang sa listahan ko, mag-vlog. Creative outlet, basagin yung takot, saka gusto ko talaga siyang gawin. Kung hindi pa pinanganak yung anak ko, hindi ko masasabi sa sarili ko na, sige na nga, gawin ko na to. Kaya yung hapon na pinanganak ang anak ko sa ospital, nag-video kagad ako nun. Hindi ko makakalimutan. Nag-video ako, nag-vlog ako kunwari, kasi marami na akong pinapanood na vlogger nun nung time na yon. Pinag-aaralan ko na talaga siya. Kaso anong nangyari? Nag-video nga ako, syempre, hindi ko in-upload yun. Syempre, takot ako Sino ba naman yung pagka-video mo, upload kagad? Walang ganun. Isa ako dun. Inabot pa ng ilang buwan ng attempt na video, ay, hindi ko ma-upload. Di pa perfect. Di naman ako magaling. Until one day, biglaan na lang. Papunta ako sa opisina namin, nasa sasakyan lang ako, traffic, nag-record ako ng video, bago ako dumating dun sa office namin, in-upload ko na siya. Pagdating ko sa opisina namin, nakita na nung mga katrabaho ko, nag-upload ka pala ng video. Biglaan lang. Basta in-upload ko siya. Yun yung vlog number 1 ko. Yun yung napanood nyo ako sa sasakyan. Wala pang seatbelt. Hanapin nyo sa YouTube, Arvin Urubia vlog number 1. Walang preparasyon, basta in-upload ko na. At yun yung masasabi ko na kung hindi nangyari yung araw na yun, hindi ganito ang buhay ko. Kung hindi ako na-traffic nun, kung hindi ako nag-record ng video nung araw na yon at hindi ko naisipang i-upload, hindi ganito ang mga sumunod na nangyari sa buhay ko. Napakalaking change nun sa buhay ko dahil lang in-upload ko yung unang video ng YouTube channel ko. Pasisilip ko sa inyo. Eto yon. Vlog number 1. Magna 9 years ago na yan. Magna 9 years na yan sa September.
Ayan o, mag 8 years ago, di ba? Magna-9 na yan sa September. Vlog number 1. Yan ang una kong vlog. Kung hindi naganap yung araw na yan, hindi ganito mangyayari sa akin. Hindi ko maaabot yung buhay na kaya mong gawin kung anong trip mo sa buhay. At yun ang gusto ko ipaunawa sa inyo ngayon. Ngayon, nandito pa rin ako sa mesa ko. Nagnenegosyo pa rin ako, pero ibang klaseng negosyante na ako ngayon. Nandito pa rin ako sa mesa ko, kung nasaan ang lahat ng sistema ko, pero mas iba na ngayon. Ngayon, negosyante ako na nagko-content din. Ang laking diferensya nun sa isang tao na negosyante lang na hindi nagko-content. At kaya nyo ring maging ganito ang buhay nyo. Na kaya nyo mag-execute ng malalaking galawan kahit nakaupo lang kayo dyan. Kasi nag-content kayo. Lahat tayo dito nagnenegosyo na o magnenegosyo. 50% ng laban lang yan. Kung gusto nyo maging 100% ng laban nyo, business at pagko-content. Ito ang akala ng karamihan. Akala ko rin nun. Akala natin, kailangan magaling ka na, kailangan expert ka na, kailangan mayaman ka na, kailangan perfecto ka na para makapag-content ka. Parang negosyo lang din yan. Execute mo na. I-start mo lang. Hindi mo masasabi kung saan ka makakarating. Tulad nung nangyari sa akin. Kung hindi ko yun in-upload, wala mangyayari. Ang totoo ngayon sa panahon na ito, kung sinong malakas ang loob, yon ang lamang. Lahat ng tao ngayon, alam niyo, magaling. Lahat ng tao ngayon, matalino. Lahat ng tao ngayon, may idea, may plano. Pero kung sinong malakas ang loob na mag-execute kahit sa pinakamaliit na pamamaraan, yon ang lumalamang. At yon ang meron akong buhay. Kasi hindi na ako after sa pera, hindi na ako after sa mababash ba ako o hindi. Naging ganito ako kasi magna 9 years na akong nagko-content at magte 20 years na akong negosyante. At ito ang gusto kong magkaroon din kayo. Yung buhay na hindi nakahilata yung buhay na hindi usapan na marami kang pera o hindi. Yung buhay na kaya mong gawin anything, anywhere, anytime, yung gusto mong gawin. Tulad ng mga pinaggagawa ko ngayon. Naka-execute nga ako ng negosyo na dito lang ako eh. Isipin nyo kung gaano kalaking negosyo yung ine-execute ko ngayon. Bumili ako ng 3,000 na, sa recent lang na nakita nyo sa recent lang. Sa loob ng isang araw, bumili ako ng 3,000 na kilogram ng gulay. Pinadeliver. May ibang tumanggap na hindi ko pa nakikita. Si kasosyong Nilda, si Chef Nilda. Hindi ko pa nakikita, hindi ko nakausap. Lumapag sa kanya yung napakaraming Chinese cabbage. Ngayon, ginagawa niya ng kimchi. Tapos sa loob ng isang gabi, nabebenta ko na, hindi pa man ubos, pero ang dami nang bumili nung kimchi. Kaya ko yung gawin. Yung iba, nag-iisip pa rin paano magsisimula magbenta ng kimchi. Ako sa loob ng isang araw, may negosyo. Pero hindi na ako after sa pera doon, Pero negosyo pa rin siya kung titignan nyo. I-execute mo pa rin. Nandito lang ako. Gusto kong pumunta sa Urdaneta pero nagkataon may meeting ako nung Sabado dito kay Captain Ray. Kaya ko hindi pumunta ng Urdaneta. Pero dahil nandoon si kasosyong Israel, nandiyan si kasosyong Israel ngayon, alam ko nanonood. Dahil nandoon si kasosyong Israel nasa Urdaneta, may tumulong sa akin, naka-execute. Kanina, kasama ko si kasosyong Tess Molina, yung kasosyo nating sa UK. Nandito sila ngayon sa Pilipinas. Nag-meet kami ngayon dyan sa Holiday Inn sa Ortigas. Kanina lang. Bago ako mag-decide na magmi-meeting tayo ngayon. Ang saya ng buhay ko. Hindi ko sinabing walang problema, pero hindi ako naboboring. Dahil lang sa kahit hindi ako perpekto, na-realize ko yung importansya ng pag-upload at yung self-benefit sa akin na yung creative ko, nalalabas ko. Hindi ako naboboring, hindi ako nalulungkot, kaya ko mag-focus. Ito na yung buhay ko ngayon. At kaya nyo ring magkaroon nito mga kasosyo. Ngayon mismo, kung gusto nyong magkaroon ng buhay na ganito, gayahin nyo yung ginawa ko nung magna 9 years ago. Yung ginawa ko nung araw na yan. Pag ginawa nyo yan sa buhay nyo today, 8 years from now, kung anong buhay ang meron ako ngayon, malamang mas lamang pa kayo kasosyo. Mas lamang ka pa, sigurado ako. Kung sisimulan mo nang mag-upload tulad ng napakawalang kwentang video na in-upload ko magna 9 years ago. Nauna lang ako ng magna 9 years. Anong klaseng buhay ang meron ka na after 9 years? Mula ngayon, kung marirealize mo itong mga pinare-realize ko sa inyo. Gawin mo yun. Mamaya kagad after ng webinar na to, mababago din ang buhay mo. Tulad ng nangyari sa akin. Mga kasosyo, tinuruan ko kayong magnegosyo. Tinuruan ko rin kayong mag-content. Bakit ko ba ito ginagawa sa inyo? May malalim akong dahilan. Karamihan sa mga solid na kasosyo, alam na yung reason ko. Wala akong ibang nais kung hindi mapaganda, mapaayos ang bansa natin. For unknown reason, patriotic talaga ako. Mahal ko talaga yung Pilipinas .
Basta mahal ko yung Pilipinas eh. Kaya kung kayo gustong magnegosyo, kailangan maraming negosyante sa Pilipinas kasi yan ang nakakatalino talaga. Pag naging negosyante kang tunay, dyan mo lang marirealize lahat ng problema ng lipunan at dyan ka rin matetraining kung paano masosolve yan. At sa dami ng problema ng lipunan natin, hindi ko kayang isolve lahat yan. At gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, na naniniwala ako na entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Hindi politiko, utak entrepreneur. Na matapang, may kakayanan, may oras, may pera. Kayang mag-execute ng solusyon. Tulad lahat ng kaya kong gawin ngayon. Kaso mag-isa lang ako. Mag-isa pa lang ako na kayang gumalaw kahit na hindi maraming pondo ang nakukuha galing sa kung saan. Galing sa gobyerno, galing sa ibang tao. Hindi ako kumukuha ng pondo. Kasi kaya ko, kasi negosyante ako. At kaya ko rin mag-execute, higit sa lahat, kasi nagko-content ako. Kaya kung gusto nyo ng buhay na meron ako ngayon, mga kasosyo, gusto ko ring makuha mo to kasi kailangan ko ang tulong mo. Napakarami nating isosolve na problema sa lipunan natin. Negosyante at nagko-content. Kung sino ang meron yan, makapangyarihan. Ang kinalulungkot ko lang, ang merong abilidad niyan, mga masasamang tao pa. Sila pa yung merong kakayanang magnegosyo at may influence. Mga kasosyo, niyayaya ko kayo hindi lang sa buhay na negosyante. Niyayaya ko rin kayo sa buhay na negosyante na may influence din kayo. Yung pag nagsalita ka, inuunawa, pinapakinggan ng ibang tao. Kasi kaya tayo nabobong mga Pilipino, kasi ang mga nagsasalita, mga walang kwentang tao. Hindi yung tulad nating mga na-experience talaga ang buhay. Pinapakinggan natin yung mga hindi na dumaan sa kahirapan. Yung hindi sumubok, kumita man lang ng kahit magkanong pera. Hindi nakapag-isip paano gumawa ng value. Tas sila pa yung salita ng salita at maraming nakikinig. Hindi dapat ganun. Kailangan nating kalabanin yun. Kailangan tayo ang mapakinggan. Kasi tayo ang dumaan sa tunay na buhay. Kaya tayo makakaisip ng tamang solusyon. Yun ang pinaniniwalaan ko. Kaya mga kasosyo, niyayaya ko kayo hindi lang magnegosyo. Niyayaya ko kayo maging malupit din na content creator. Kaya nyo yan. Ako nga hindi ko namang ginalingan. Hindi lang ako huminto. Wala akong production team. Wala akong magandang camera. Wala akong editor na magaling. Simple lang ang content ko. Pero gumagana pa rin ako. Negosyante pa rin ako na may impluwensya. Huwag nyo sanang marinig na nagyayabang ako. Pinapaunawa ko sa inyo ang kahalagahan ng kapangyarihan na to mga kasosyo. Business experience, kaya mong mag-content. Yan ang labanan sa media. Yan ang katotohanan, yan ang labanan sa katotohanan. At dyan ko kayo hinahanda lahat mga kasosyo. Kaya nyo rin to. Magna 9 years ko na tong ginagawa. Maaabot nyo rin to mga kasosyo. Magsimula lang kayo ngayon kagad. Bukod sa pagkita ng pera sa pagnenegosyo, mga kasosyo, meron ako sa inyong gustong mapaiunawa. Hindi ko ginalingan sa pagko-content. Intindihin nyo to maigi mga kasosyo. Intindihin nyo to maigi. Akala nyo nagnenegosyo ako, di ba? Akala nyo nagko-content ako. Oo, totoo yun. Ang hindi nyo alam, sineryoso kong gawing negosyo ang pagko-content. Yung abilidad kong magnegosyo, ganun ko inatake ang content. Hindi ko ginandahan. Kita nyo naman yung mga upload ko, napakawalang mga kwentang cinematography. Underneath nun, ginalingan ko bilang negosyo ang tingin ko sa pagko-content. Magkaiba yon sa gusto mo lang mag-content. Magkaiba yon sa gusto mo lang mag-content kasi gusto mo makabenta ng produkto mo. Yun yung KMCC. Yung KMCC, tinuruan ko kayo mag-content para matulungan magbenta yung negosyo nyo. Ngayon, pinapaunawa ko sa inyo na yung mismong content, pag inayos mo yan bilang isang negosyo, mga kasosyo, negosyong tunay yan. At sa panahon ngayon, ayokong ipagdamot sa inyo. Media business ang patok. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Hindi social media marketing, media business. Kung sinong may media company, kung sinong may media company, yung business niya media, yon ang maganda ang market. Yon ang maganda ang profit. Yon ang maganda ang negosyo. At yon ang gusto kong magkaroon din kayo mga kasosyo. Magkakaiba man tayo ng negosyo, hindi ako nagtuturo paano magtayo ng restaurant, hindi ako nagtuturo paano magtayo ng brand ng kung anumang negosyo. Kasi magkakaiba yun eh. Iba-iba tayo dyan, walang tama, walang mali dyan. Pero itong isang negosyo na to, itong personal branding business, lahat tayo pare-parehas. Similarity. Isang negosyo lang siya. At yun ang personal branding business program na gusto kong ipakita sa inyo kung paano makakatulong sa inyo mga kasosyo. Sa pagko-content, mga kasosyo, akala ng karamihan, kikita ka ng pera dyan sa pagko-content. Actually, ang totoo, hindi sa pagbibideo ang pasok ng pera sa pagko-content. Ang tunay na business sa pagko-content is yung bayaran ka ng ibang company dahil lang sa meron kang
audience dahil lang sa meron kang masarap magnegosyo, masarap din mag-content. Napakasarap, mga kasosyo, na ang isang negosyo mo tulad ko ay pagko-content at binabayaran ka pa ng malaki dahil lang sa nagko-content ka kasi trinato mo siyang isang buong negosyo. Yon ang sigurado kung wala sa isip nyo. Akala nyo kasi business nyo, tas content. So nagko-content for your business. Ngayon iba na. Yung content is a standalone business. Etong business na to, etong content business mo, etong media business mo, tong personal branding business mo, ang napagana mo, kahit anong hawakan mong negosyo, buhat. Kasi eto palang kumikita na. Tapos sa panahon ngayon, eto ang paldo sa markup. At nakikita ko, sa panahon ng AI, eto ang lalamang. Matagal ko nang pinaliwanag sa inyo ito, mga KMCC graduate. Maghawak kayo ng negosyo, hindi ko pinapahinto yan. Pero seryosohin nyo ang pagkukontent nyo at ituring yung personal na negosyo. Tunay na negosyo. Ito ang negosyong family business, retirement business, lahat nandito na. Nandito na lahat. Sineryoso ko to. 2018, 2019, nagparehistro na ako ng korporasyon ko para lang sa negosyong ito. Marami akong korporasyon. Pero dahil sa sobrang seryoso ko sa pagkukontent na ang tingin ko dyan ay another business, pinarehistro ko yan by Tavin Publishing Corporation. Ganun ko yan kaseryosong, sineryoso bilang negosyo. Hindi ko to sinasabi dahil na-research ko lang. Talagang ang tingin ko sa content, negosyo, negosyante ko eh. Na pag ito ang gumana, ibang negosyo mo basic. Ibang negosyo mo kalahati, solve kagad. Promotion, marketing, dagdag pondo, everything. Network mo, reach mo, supplier mo, lahat solved na. Kung ewan ko, naiintindihan yung gusto ko isubo sa mga utak nyo, mga kasosyo, na ang daming negosyong pwedeng simulan. Architecture, kay Kasosyon Gio, taho, yes. Magtinda kayo ng kimchi tulad ng ginagawa ko ngayon, ang dami niyan. Burger, Kasosyong Berna, lahat tayo may kanya-kanyang negosyo. Ang likot ng utak natin, gusto mo magdagdag. Kung may dadagdag kayong negosyo, etong content. Etong sarili mong personal branding business. Ang problema, tatakot kayo sa camera, syempre. Ang problema, kala nyo kailangan ng pera na naman dyan, ng puhunan. Hindi. Mga kasosyo, tayong mga entrepreneur, ang lamang na magkaroon ng sariling personal branding business. Bakit? Kasi tayo yung hindi budol. Kasi tayo yung hindi scammer. Tayo yung hindi mga fake guru. Tayo yung dumaan talaga sa sitwasyon na may natutunan, kaya lahat ng lalabas sa bibig mo, mahalaga at may value. Si Kasosyong Kowi na lang kagabi. Kasosyong Kowi, nangyaring live kagabi, nag-discuss si Kasosyong Kowi sa kanyang business. Tanyo kagabi pa lang nung nagsalita siya. Doon pa lang sa live na yon, yung mga tao, yung mga kasosyo, Kasosyong Kowi, maggawa ka ng ano mo, baka meron kang ano dyan, mentorship o webinar mo rin. Sama kami, sasali kami. Alam nyo ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, Kasosyong Kowi, may program ka ba? Baka meron ka, sasama kami, magbabayad kami sa'yo. Willing kaming magbayad kasi yung alam mo, talagang valuable. At yon ang personal branding business. Nahanda ka pag may gustong magbayad for your expertise. Kaso anong sitwasyon natin ngayon? Marunong na kayo mag-content, marunong kayo magnegosyo. Kaso pag may gusto nang magbayad sa personal business mo, hindi kayo handa. Lahat tayo may expertise, maski yung pagtatrabaho nyo sa call center. Kung 10 years ka na dyan nag-work, 15 years ka na dyan nag-work, maski yan kayang maningil kayo sa ibang tao kasi valuable na yung alam mo dyan. Kaso hindi ka handa kasi hindi mo rinedy yan bilang isang negosyo. At yon ang ituturo ko sa personal branding business. Dahil ang karunungan mo na pinigure out mo ng 10 years, 15 years, at dinaanan mo ng ilang gabing hindi ka makatulog, magkanda sakit-sakit, ihi ka na sa problemang pinagdadaanan mo, hindi yan dapat pinamimigay ng libre. Hindi pwedeng ipamigay ng libre yan. Kasi unfair. Itulong mo yung pwedeng itulong. Pero pag ang karunungan mo ay sobrang pinaggastusan mo yan ng oras at maraming pera, hindi yan pwedeng libre. Ibigay nyo yung pwedeng libre. Pero yung talagang pinagsubsuban mo, ay hindi pwede. Kailangan may bayad dyan. At ako ang nagsasabi sa inyo. Kasi akala nyo lahat binigay kong libre. Totoo yun. At yun din ang nakasama sa akin. Kaya ako huminto maglingkod. Kasi binigay ko lahat, hindi natanggap, hindi na-appreciate, at nakaka-burnout yun. Ayokong ma-burnout, ayokong huminto sa pagtulong. Kaya may tamang balanse, ano yung libre, ano yung may bayad. Hindi ko kayo tinuturuang mambudol o manloko. Kasi kung hindi tayo maniningil, hindi tayo magtuturo ng higit pa sa kaya nating ibigay ng libre.
Ang problema, kailangan niyan tulong. Kailangan niyang karunungan nyo para matulungan yung iba. Kasi ang mangyayari niyan, tulad nung kay Kasosyong Kowi, sa iba, magbabayad dyan. Kasosyong Kowi, sa iba magbabayad dyan para turuan sila sa real estate. Ang problema, yung mga yon, budol yun. Ang ituturo lang din, yung mga napanood sa YouTube. Wala namang mga experience. Tapos, yung mga ituturong sikreto, magbabayad pa ulit ng mahal. At yon ang kailangan nating masolusyonan. Kaya gusto ko kayong turuan na kayo na yun. Tayo na yun. Ganun din naman. Bubudulin din ng ibang tao yan eh. Tayo na. Tayo na ang bayaran nila para sigurado naman na may mapapala sila. Walang masama dun. Yun ang gusto kong ituro sa inyo. Paano kumita ang personal branding business? Magbubukas ako ng bagong programa. Etong Kasosyong Malupit Personal Branding Business Blueprint natin. 3 months program to. Every Monday na magtutulungan tayo. Magkakaroon tayo ng mga may body-body tayo system para meron tayong tulungan. I-assist ko rin kayo talaga. Basta, ito yung kailangan kasi magkaroon kayo eh. Kailangan magkaroon kayo ng consistent na long-form na video. Consistent. At least ngayon, once a week. Kailangan nyo mapigure out paano maka-upload ng video, long-form, at least once a week. Tutulungan ko kayo doon. Kahit hindi nyo alam ang topic nyo, kahit hindi nyo alam sasabihin nyo, kahit natatakot kayo, akong bahala. Pag hindi ko kayo napa-upload, sosoli ko bayad nyo. Yun ang pinakatrabaho dito. Gagabayan ko rin kayo na galing sa isang long form, dadami yung video nyo o yung derivative technique natin. Magiging short form yan. Tuturuan ko rin kayo magkaroon ng sarili nyong podcast. Kasi para maging business expert ka, kailangan magka-podcast ang kung sino mang tumitira ng personal branding business. Gaya ng napapanood nyo ngayon. Kaya ikaw, Kasosyong Gio, mag-interview ka rin ng ibang nasa mga architect dyan, ibang mga engineers. Pwede mong magawa yon. Pwede kang maging podcaster kung gusto mo. Tuturuan ko rin kayong mag-live. Tulad ng mga ginagawa ko kasi pagla-live ang pinaka-powerful sa personal branding business. Kasi raw na raw ka dun eh. Tuturuan ko rin kayo dyan sa 3 months na yan, yung basic na editing. Kung di kayo marunong mag-edit, basic CapCut lang yan. Gumamit ng AI para makatulong sa atin sa ating personal branding business. Tuturuan ko rin kayong magkaroon ng sarili nyong website. Kasi kailangan may sariling website ang merong personal branding business at meron kayong sales funnel. Yung ma-reach out natin yung mga audience nyo through email, through SMS. Kasi dun magkakaroon ng mahabang relationship o nurturing para kung may program kayo sa future, pwede nyo silang i-update. Tulad neto, may bago akong program, personal branding business. O di ba nandito kayo ngayon para pakinggan ako? Tuturo ko rin sa inyo to. Tuturo ko rin sa inyo paano i-reach out yung mga dating nakikinig sa inyo, i-email sila, tuturo ko sa inyo lahat. Itatrato nating negosyo itong personal branding business. Ang output neto pag sumali kayo sa 3 months na program natin. Nga pala yung mga sumali ng KMCC, huwag kayong mag-alala, libre lahat kayo. Libre kayo lahat. Kahit sumali pa nung 2024, libre kayo ngayon lahat. Ang output natin, lahat kayo kailangan magkaroon ng libro. Kasi yung libro, napakalaking sampal kasi nun eh, sa usaping personal branding business. Lahat kayo magkakalibro pag sumali kayo sa program na ito. Tunay na libro, akong bahala. Magkakaroon din kayo ng sarili nyong program. Ako may program ako. Ano yung mga program ko? Meron akong content creation program. Di ba may program ako? Tuturo ko sa inyo paano magkaroon ng sariling program, paano ibenta yan, paano ayusin yung programa nyo. Yan, si Kasosyong Kowi magkakaroon ng real estate, ano yan, hidden technique program yan. Si Kasosyong Kowi, yon program yan. Yung program, yung tulad ng ginagawa ko, yung 1-month program yan, 3 months program, yun yung program. Hindi siya online course ha. Hindi. Pwede siyang online course, pwede siyang video related, pwede, bahala na kayo. Basta programa siya. At tuturuan ko kayong maging public speaker. Tuturuan ko kayo, kailangan nyo matuto na magsalita in public. Kasi yun ang negosyo ng personal branding business. At huling-huling sa lahat tayo sa programang ito mag-e-event. Yung ginagawa ko, nag-e-event ako ng mga kasosyo, di ba? Maniningil kayo sa event ng entrance, pagkain, tuturuan ko rin kayo nun. Kasi yan ang business ng personal branding business. At syempre, all about sponsorship. Ako, pag kailangan ko ng extrang pera, anong ginagawa ko? Kumukuha lang ako ng sponsorship. Yung mga branded bayad niyan sa akin, 200K, 300K, kaya nyo rin yun. 8 years from now, sigurado ako. Ma-establish ka sa mundo ng architecture, Kasosyong Gio, 5 years from now, magbabayad sa'yo 300K, 200K. Gawa ka lang ng video para sa kanila. Hindi mabilis, pero ando doon na ako ngayon eh. Gusto ko ng pera ngayon kailangan ko ng pera. Hanap kami ng mag-sponsor. Kaya nyo rin yun. Mas mapapabilis pa kayo. Kasi nga, ilalatag ko sa inyo lahat. May mga assignment tayo every week. May body-body system tayo para may accountability. May daily attendance din tayo kung gumagalaw lahat. At syempre, nandito ako
mismong magtuturo para sa lahat. May replay din yung tuwing session ng Monday. May katapusan to mga kasosyo Mag-start tayo and then may katapusan for 3 months. Ito na yung huling makakasabit yung KMCC batch. Kasi yung KMCC walang katapusan, lagi ko silang sinasabit. Ito na yung huli. After nyo, magkakasama-sama tayo. Yung susunod na batch netong personal branding business, wala na, para sa mga bago na yon. Ito naman, masaya to kasi unang batch ulit ng personal branding business. Tulong-tulong tayo lahat dito. Mga kasosyo, lahat ng yan ay may halaga. Ang presyo niyan, meron nagtuturo ng content, 40,000. 2 days. 2 days intensive training, tuturuan kayo mag-content, 40,000. Eto, 3 months program. Every week may session tayo, halos araw-araw may updates, may assistant ako mag-update sa inyo. Ang halaga ng program na to mga kasosyo, isang bayaran lang para sa isang programang madadagdagan ng negosyo nyo. Personal branding business. Ilalatag ko lahat ngayon dyan. Mga kasosyo, kung gusto nyo sumali, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page. Limited lang ang kukunin kong bagong estudyante kasi kasama pa dito yung mga KMCC dati pa. Pero sigurado ito yung masayang batch kasi nandito yung mga dati pa. Kung gusto nyo ditong sumama, humabol sa unang batch ng personal branding business, i-message nyo na ako kagad. Magsisimula yan next week na. Sa Monday next week. Start tayo sa Monday na darating. Kaya message nyo lamang po ako kung meron kayong tanong pa o kung paano magbayad. Makakausap nyo dun yung misis ko. Wala kayong dapat i-prepare, wala kayong dapat biling bagong camera, basta umattend lang kayo doon every Monday. Akong bahala sa inyo. Kung sakali man na meron kayong confusion, i-chat nyo lamang po ako doon mga kasosyo. Pag di kayo natuto mag-content, pag di ko kayo napa-upload, balik pera. Basta hindi ko kayo napa-upload, hindi kayo nagka-content, babalik ko yung binayad nyo. Ganon ako kasiguradong magkaka-content kayo mga kasosyo. Sa mga nagpatunay, napakarami na. Andyan si Kasosyong Len ngayon. Kasosyong Len, may community na rin yan, may events na rin siya, everything. Napakarami na nagpatunay na mga kasosyo. This time lang, atake natin tunay na negosyo na. At babaguhin ko yung utak ng lahat na bawal maningil. Hindi Na-misinterpret nyo ako doon. Bawal maningil, yes. Pero pagkakamali ko rin yun. Kaya babaguhin ko rin yung isip nyo. Kay Kasosyong Ron, ako rin nagsabi diyan, Kasosyong Ron, maningil ka na. Kasi ang puso natin, lahat bigay. 'Di ba? Pamigay, pamigay, pamigay. Pero nakakalusaw yun. Eventually yan, hindi na kayo tutulong sa iba at ayokong mangyari yon. Hindi maganda yon. Hindi magandang huminto tayo sa pagtulong sa kapwa natin. Ayoko nun. Kailangan nating tumulong pa ng tumulong. Sabi ni Kasosyong Mike, kasarbing question lang ulit. Yung mga nag-reply na ba sa email, yung mga nagre-reply ba sa email mo, automatic kasama yun sa program. Tuturo ko rin sa inyo yun mga kasosyo. Yung email marketing, kasi dito sa personal branding business, yung updates ang napakahalaga. Tulad nung na-experience nyo, di ba, in-email ko kayo, in-update kayo, tuturo ko rin sa inyo yung system doon. Kumpletong personal branding business. Hindi ko alam kung may masusundan pa tong unang batch kasi alam nyo namang sobrang busy ko. Gusto ko lang maituro yung alam ko sa personal branding business. Hindi na content to hindi lang to content. Buong negosyo na yung titirahan natin dito. Lahat tayo magkakaroon ng personal branding business. Pag nagka-personal branding business ka, kahit anong negosyong hawakan nyo, kaya nyong simulan ng walang puhunan. Kaya nyong simulan kahit bukas na. Ito nga lang maging negosyo nyo Halimbawa lang, wala kayong ibang negosyo. Ito lang negosyo nyo, mga kasosyo, lamang kayo. Maniwala kayo sa akin. Hindi lang talaga siya sinasabi. Kasi kung sino makarealize ng personal branding business, lamang sa buhay. At yun ang gusto kong ipaunawa sa inyo. Pag na-realize yun, lahat ng idol nyo ngayon, may personal branding business. Yung iba nga, yun lang business Yung iba, yun lang ang business. What more pa kung may iba ka pang negosyo o kakayanan sa negosyo, ano na lang ang kaya nating gawin? Tulad nung nakikita nyo sa akin ngayon. Nagsosolve na ako ng economic problem dahil lang sa business experience ko at meron akong content business. Sabi nga sa Gio, yung pagbabayad is a principle of paying it forward at opportunity makatulong. Tama. At inabot din naman ako ng matagal bago dumating sa umaandar na talaga yung personal branding business ko. Matagal din siya, gaya ng lahat ng negosyo. Ang maganda rito, wala kang puhunan at pag gumana ang personal branding business mo, hindi ka na malulugi talaga. Isa na lang ang tatalo sa'yo. Alam nyo kung ano? Bumigay ka sa basher. At trainingin ko rin kayo na hindi bumigay sa basher. Tulad nung kakayanan ko. Tanyo, dami nang babash sa akin, pero matatag pa rin ako. Bakit? Kasama yan sa training ko sa inyo. Kasi yan na lang ang tumatalo talaga sa kung sino may personal branding business. At sa lahat ng gustong sumali, message nyo na ako ngayong gabi, paano magbayad at para makapagpalista na kayo kagad. Kasama yung mga KMCC, siguro mga ilang estudyante lang, hindi kasi pwedeng sobrang dami, hindi ko na matututukan.
Kaya palista kayo kagad mga kasosyo. At syempre, higit sa lahat, sa usapang level 2, level 3, alam niyo level 2 yung mag-scale na, ang daling mag-scale ng negosyo pag may personal branding business ka. Isipin nyo na lang ako, mag-post lang ako, nagpapa-franchise ako. Sabog yan sigurado Pero partida, hindi ako nagpo-post na nagpapa-franchise Hindi ko ginagamit yung community natin doon. Kasi bakit? Kasi ang rule ko sa KMG, huwag kayong bumili ng franchise ng iba, di ba? Magnegosyo kayo ng sarili nyo. Yun pa rin ang rule ko. Kaya kahit nagpapa-franchise ang ibang hawak kong negosyo, never kong pre-nomote yan sa community natin. Kasi labag sa prinsipyo ko na huwag kang bumili ng franchise ng iba, ikaw ang magnegosyo. Level 3, pagbebenta ng business. Ang daling magbenta ng negosyo pag meron kang influence o meron kang credibility online. Ang negosyo binebenta yan. Hindi yan habang buhay hawak mo. Ang negosyo binebenta. Yon ang level 3. At kung gusto mo nang ibenta, para makapokus ka na sa bago mong gagawin sa buhay mo, kaya mo at mas madali. Kasi yung buong pangalan mo at pagkatao mo, may value na. Sa pool na lahat, pagtatrabahuan na lang. Mga kasosyo, 9 years ko na itong ginagawa, magagawa nyo rin to. Simulan nyo lang. Sumali kayo sa ating personal branding business blueprint. Message nyo lang ako dyan kaagad mga kasosyo. Ayos? Any question mga kasosyo? Any question please? Kung ang tanong nyo, hindi ako expert. Hindi ako naniniwala dyan. Every one of us merong experience. Every one of us may alam. Kahit pag-aayos lang niya ng sasakyan, kahit nga yung paglipat nyo lang mula sa isang bansa papunta sa ibang bansa, expertise na yun. Meron nga ako napanood na vlogger, 15 years siya nag-work sa Dubai, lumipat lang siya ng UK o ng France, may audience na siya. Kaya niya nang gawing negosyo yun. Kaya niya nang magpa-seminar din doon. Kaya niya nang magturo doon kung paano gawin din yun o mag-ayos ng papers. Kaya nang gawing buong negosyo. Every experience, kayang hilutin yan para makakatulong sa sa mas maraming tao. In a way na hindi ka masusunog, hindi ka mabu-burnout, hindi ka maaabuso. Hindi para pang samantalahan yung ibang tao. Yun ang pinagkaiba natin sa iba. Sa mga budol. Tuturo, nagbablog, pero kuro walang kwenta pa rin ang pinagsasabi. Walang nangyayari sa nanonood. Ang program na ituturo ko sa inyo, may epekto sa iba. Tulad nung na-experience yun naman sa program ko sa content creation. May bago akong program ngayon Umaandar siya. Yung Urubia Business Systems. 1 taon na yon. Nagtuturo ako ng marketing system ko, ng sales system ko, ng accounting system ko, ng operation system ko, pati HR system ko. At yung sikretong system, yung CEO system, tinuturo ko dun. 1 taong ayusan ng business yun Mag-1 taon na kami magkakasama ng mga kasosyo dun. Kaya ko yung gawin kasi may sarili akong system yan. May sarili akong administration system. Kaya mamaya may session din kaming 9 PM doon. At kung gusto nyo nga nung buhay na ganito, nagne-negosyo ka, nag-execute ka, nagtuturo ka, nagbablog ka, mga kasosyo, napakasarap. Maniwala kayo sa akin. Napakasarap na buhay. Sa Pilipinas, hindi pwedeng negosyo ka lang ngayon. Kailangan meron kang media business. Kasi kung wala kang media business, lugi ka sa marketing. Ang laki ng bayad mo sa Facebook ads, laki ng bayad mo sa mga influencer. Kung susumahin mo, yung marketing cost ang pumapatay ng negosyo. Kaya pag isa kang content creator na ang galing mo mag-promote, imagine wala ka ng cost sa marketing, profit mo na yun. Doon ka lalamang. Kaya mo magbenta direct time tulad nung sa akin. Kimchi ko may sariling website, walang kaltas. Barya na nga lang sa Kimchi, nakuha pa ng mga platform. Lamang lahat na may personal branding, lalo na business. Ayos? At kung gusto nyo ng legacy, gusto nyo ng retirement business, eto yun mga kasosyo. Nandito na lahat na pinagpapasalamat ko sa Diyos na binigay niya sa akin. Hindi ako umattend ng kung anong seminar, hindi ako nakabasa ng kung anumang libro para magawa ito sa buhay ko. Nangyari na lang. At nung na-realize ko, napaka-bless ko naman. Sa dami ng mas magaling sa akin, sa dami ng mas marunong sa akin, sa dami ng mas matagumpay sa akin, akong nagkaroon na ito. Isa sa mga konting meron nito, sa mga konting may personal branding business. Hindi to usapang sikat. Hindi ako sikat mga kasosyo. Hindi ako famous. Hindi ako viral. Profitable yung personal branding business ko. Hindi lang sa pera kung hindi sa influence. Kaya kung gusto nyo ng buhay na meron ako ngayon, mga kasosyo, build your own personal branding business. Sali kayo, 3 buwan yan mga kasosyo. Sa iba, 2 araw lang yan. 2 days, intensive program. Anong tuturo sa inyo ng 2 days? Papa-uploading ka lang ng isa doon. Eto lahat kompleto na. 3 buwan, may libro ka na, may seminar ka na, magka-seminar ka, magka-program ka, magkaka-event kang sarili. Basta sobrang lupit. Salamat sa patuloy niyong tiwala mga kasosyo. Trabaho malupit tayo. Tutulungan ko kayong gumawa ng sarili niyong personal branding business. Makilala kayo sa industriya nyo, makasingil kayo sa mga brands,
sa mga brands na handang magbayad for our reach, our credibility. Ito ang pantalo sa ekonomiyang pangit sa ibang side ng negosyo, media business. Ayos? Kaya nyo itong gawin kahit nagtatrabaho kayo. Kaya nyo itong gawin kahit magsisimula pa lang kayo ng business, isabay nyo to. Sabog lalo yan. Kung may problema business nyo, isabay nyo to, lalo na yung mga KMCC problemado ngayon. Tuturuan ko kayong kumita ng, kung tawagin natin extrang pera, gusto yung pumera ng extra, paandarin nyo tong personal branding business nyo. Hindi nyo lang kasi ginagamit. Ituturo ko nga sa inyo. At walang problema doon mga kasosyo. Hindi pagiging masama yon. Ang masama yung nagbenta ka ng program, tas walang napala yung mga sumali. Yun ang masama. Message nyo lamang po ako at sumali na kayo kagad ngayong gabi. Message nyo lang ako sa aking Facebook.